Assalamualaikum po. Waalaikumsalam. Kalunos-lunos nga po yung kalagayan nyo doon. Nakita po sa video. Saan accommodation po ito, ma'am? Sa Pasay po. Anong pangalan po, ma'am, ng accommodation? Harrison Accommodation po. Ilan po kayo doon sa isang... Bali, 17 po kaming lahat po doon. Tapos itong bahay up and down? Opo. Pero Maraming 70? surot. Ay, nako. Yung floor namin doon, nilagyan namin ng packaging tape para lang hindi makalabas yung surot. Kaya minsan binubuhusan ko ng mainit na tubig para mamatay yung surot. Pero nagsisilaglagan pa rin, nagsisilabasan. Ang dami po. Ngayon lang po talaga yung nawala. Gaano kayo katagal tumira doon sa accommodation na yun na parang impyerno? Nung October 17 pa po. Saan po sana ang destination niyo po? Ako po, Kuwait po. Ano pong promise sa inyo pagdating niyo doon? Yung sa akin po, bali may agent po kasi ako. Okay. Tapos, doon ako ni-refer dyan sa agency na yan. Tapos, nung medyo nagtagal-tagal na, nag-update din po ako. Okay. Kasi, syempre, kailangan ko rin na makaalis dahil may pamilya din po akong binubuhay. Taga saan? Saan probinsya po kayo? Taga-Antique po ako. Kailangan ma-update yung family nyo time to time para alam nila kung saan kayo at ano ng status ng inyong pag-apply. So, hindi na po natuloy. Opo. Pag tuwing mag-update ako sa agency, pag pumupunta ako doon, sabi sa akin, kasi, "Ma, maghintay ka lang. Mayroon ka na pong employer." Sabi niya ganun sa akin. Okay po, ma'am, sige. Hintay na ako, nakadalawang buwan. Tapos na naman, sabi ko, mag 3 months na, bakit wala pa rin? Pumunta na rin na naman ako doon na nag-check na naman, sabi na Okay. naman sa akin. "Ma'am, stamping visa ka na po." Sabi ganon. E di ako tuwang-tuwa na rin kasi siyempre, sige, malapit na to. May stamp na yung visa Oo, sa sabi ko. passport. Opo. Okay. Sabi ko, malapit na to, kunting ano na lang. Siyempre, may Kundi pasensya. Opo. Hanggang sa nagtagal, January na naman, pumunta na naman ako. "Ma'am, paano to? Magra-Ramadan na. Ma'am, malapit ka na makaalis. Malapit na kasi bago Ramadan, makaalis ka na po." Hanggang ngayon, sir, natapos na yung Ramadan. Nag-Hajj na po. Hanggang ngayon, awa ng Diyos, nandito pa rin po ako. Tapos ako pa po yung ginawa nilang parang caretaker ng accommodation po. Oh, at walang sweldo. Wala po. Ni merienda, wala rin po. Tapos pag may tuwing aplikante na dumadating, halimbawa probinsya, galing Mindanao, sila yan po. Ako yung kinukontak nila po na para magsundo sa kanila kung saan sila, magbigay ako ng location, kung saan yung accommodation namin at kung ano yung sakyan nila po. Nagamit pa kayo. Opo. Magkano pong binayad nyo doon sa agency? Wala pong bayad yung agency kasi may agent po ako. Kaya lang yung pagod ninyo. Opo, yung pagod ko po. Na tapos tumira kayo doon sa accommodation, na siksikan. Personal needs namin po sa amin. Po yung nagbibili. Kaya habang nandun kayo sa accommodation, gastos nyo. So meron kayong perang inilabas din. Opo, opo. Mga shampoo, toothpaste. Yung tinitira po namin doon is may 85 pesos na per day. Okay. Nakascan po kayo doon. So, Parang pangkain po namin yun. bawat isa inyo, 85 pesos per day, Yes sinisingil. Yes po. Pag nakascan ka na po doon, mayroong nakalagay added 85 sa pangalan ko po. Yung pangkain po namin, na budget namin pang araw-araw. Ito yung scan po sa... Yung nasa scanner screen po po. natin. Bayad yun ng po. employer namin na yan. Yung employer, binabayaran na Yes, kayo. nabayad na po kami, pero direct po, request po kami. Eh, sinasabi sa employer, ito isa sa employee number 1, number 2. Parang biometric scan. Biometrics, Yes. tapos Opo. nagbabayad kayo 85 pesos per day. Yes, employer namin na po yan magbayad. Pero Yung passport nyo po, hanggang na nakuha nyo na po. Hindi pa po, doon sa kanila. Expired na rin po yung po. Kasi nagpunta kami ng DMW, nag-verify po kami doon ng ng lisensya kung talagang Nagpo-process. oo. Okay. Pero ongoing naman daw yung process. Pero Pero hindi pa po po hindi alam daw kung nila ilang alam buwan kung daw. kailan po at kung ilang months po. Yeah, go ahead. Maghihintay kami kung hanggang kailan na sila may magre-release. Ganun po. So, ang pinakamaganda po nito, i-shut down natin para wala na sila maloko. Kasi bang may manluloko pa sila, may pupunta pa doon sa kanilang opisina, mag-apply, di naloko pa. So, i-shut down na ito. Diba? Yung mga passport nyo po, Andun hindi pa po sa expired. kanila. Hindi pa po. Yun ang kaya natin kunin. Pero sir, yung sa akin po is tatlong linggo na po ako dito. Kahit medical, wala pa pong ginawa sila sa akin. Sabi po nila, hindi daw ma-proceed yung papers ko kasi may kaso po daw ako. So ang ko lang doon sir, gusto ko lang linawin nila na, bawin nila na wala po akong kaso kasi doon po sa UAE, nagkakaso na daw po ako. Pinost Doon nila yun sa social media? Hindi ko po alam sir, pero yung... Sinabi lang. Oh, Huwag ko kayo mag-alala kung yun po sabi-sabi lang. Ang problema, kapag pinost nila yun sa Facebook,
pwede mo silang sampa ng cyber libel. Yung employer ko po nag-back out na po sa akin kasi yun ang sabi, may kaso po ako. So nagpunta po kasi ako ng DMW para i-verify ko kung ano yung kaso. Ang lumabas doon is wala naman akong kaso. Gawa-gawa lang po yun. Opo, gawa ng, nila yun. employer. May nagsabi naman doon sa kanila na sila po ang nag-reject sa akin. Siguro sa tingin ko po wala sila talang kakayahan. Dahil Yung doon sa palabas. kasi noon nag-interview si Ma'am Bambi sa akin, Bambi, sino po si Bambi? staff po doon sa agency nila. Dito sa Samantaman Power. Opo. Ang Okay. sabi po doon, tinanong po ako kung saan po ako galing sa sa ibang bansa. Sabi ko sa Saudi po. Pero galing na po kayo sa Saudi dati. Opo, sir. Okay. Tapos sabi niya, ilang taon daw ako doon. Sabi ko, hindi ako nakapinis ng kontrata doon kasi ako doon. Overwork po ako doon. Okay, kayo umalis. Oo, Tama okay. lang, kung overwork ka tapos di ka binabayaran ng maayos tapos ginagasgas ka sa trabaho. Tapos po, sir, Tama, sinabi kung ano daw ang ginawa ko noon umuwi ako. Sabi ko, pumunta ako sa nung dumating ako sa airport dito sa Maynila, hinanap ko po yung OWA. Kagad na rin ako ng Kailan po ito? nakadalawang beses. Dito first. Hindi kayo at saka sa nagpa-anti-rabies. Naka-therapist din ako agad. Good. Yung Sir, isa po na kailan lang po kinagat? Una nagagat? siya eh. Hindi, Hindi ito po. kailan lang po? si ate Siguro yung mga maliit. 3 weeks na yun. 3 weeks? Ay, mahabol pa Mag-one sa anti-rabies yun. Nasaan po siya? Nandun si ate Nasa maliit. accommodation Sa paa din niya nakagat. Kaya ngayon Nakagat kapag tapos gabi. nasugat. Oo, kaya nga hindi kami masyadong makatulog sa gabi kasi yung daga. Ay, dapat, hindi po, dapat pa-hospital natin. Delikado po yun. Oh, kapag ako tapos na ako, direct Maraming kasi sakit ako. ang daga. Mm-mm. Yusek Olalia, magandang hapon po, sir. Good afternoon, sir. Kalunos-lunos yung kanilang sitwasyon doon sa accommodation. Opo. Maraming surat. In fact, meron isa pala doon. Ito very important. Na nakagat ng daga. Buti itong isa, kumpleto ng anti-rabies shots. Meron Opo. pa isa doon na hindi pa. So, dapat agad-agad pa konsultan sa doktor and dalhin sa ospital. And pangatlo po, di ba, na-scam po kasi sila, naloko. Meron po Opo. sila matatanggap, di ba, na benepisyo mula sa DMW? Tama po, Mr. Senator, yung pong tinatawag natin na action fund, no? Pwede po natin silang i-assist para na sa ganon, mabigyan po sila ng tulong coming from the action fund. Yusek, gusto ko po yung agency mapa-shutdown. Tapos pangalawa, gusto ko po yung passport nila mabawi kasi hawak-hawak pa rin daw po ng agency. Ay, tama po yun, sir, no? Ang passport po ay dapat hawak ng ating OFWs, no? Hindi po hawak ng agency yan. Withholding of documents po yan at isa po yung recruitment violation. Hindi lang po natin babawiin, kundi sasampahan po natin ang kaukulang kaso, Mr. Chair. And also sir, yung accommodation, sara natin, delikado. Daming surot, daming dagat, at saka siksikan sila doon. Ako, maraming salamat po sinabi niya, Mr. Chair. Ang aking pong mungkahi, in coordination with your office and in collaboration with your staff, tayo po'y mag-ooperate ng tinatawag na spot inspection, no? Unannounced. Pupuntahan po natin yan at gagawa po tayo ng paraan para yan po ay mapaihinto natin at hindi po natin sasabihin na ating gagawin at yung pangalan at address para Opo. sa ganon, Opo. mabigla po sila. Opo, opo. Sige po. Sige po. Pupunta po kami dyan sa inyong tanggapan. Samahan po namin sila para kung ano yung mga action na narapat nyong gawin na kailangan ng kanilang formal complaint. Gawin po natin yon by Monday. Ano po, sir? Yes po, sir. Yes po. Thank you Yes po, sir. Yusek. Maraming salamat po, sir. Bigyan kay ticket 10,000 pesos. Mula sa akin po yon. Ilang tulong pamasahe nyo and sir. all. And then pagdating po sa DMW, meron parang bibigyan din kayo ng pera doon. At kunin natin yung passport. Tapos pasara natin yung agency at saka yung accommodation. Thank you po, sir. Yung tirahan nyo po, sagot na po yung DMW. Meron po Thank you talagang tirahan ang DMW. Maganda accommodation kung tawagin. Libre pagkain na umaga tanghali gabi. Thank you, sir. May mga you so toilet much, sir. paper, lahat. Kompleto. Toiletries, kompleto. Thank you so Susundin po much kayo dito po. ng sasakyan ng DMW. Thank you. Ito po yung pinangako po ni Senator Raffy Tulfo na 10,000 pesos each po. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma'am. Salamat po kay Sir Rapitol po na siya po nandiyan para sa amin ng mga OFW. Mula pa noon talaga, siya talaga yung talagang tagapagtanggol ng mga OFW. Salamat talaga, sir.
Thank you. Thank you po. Sir Rapitol po, salamat po. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibina. Kailangan pong i-refund, like yung mga airfare ticket galing po sa province, mag-ano na lang po sa akin, mag-approach na lang po sa akin para po malista ko po kung magkano po yung kailangan nyo po na i-refund sa amin. Ngayong araw po, yung mga kailangan i-refund, ma-refund na din po. Ma'am, ano ang gagawin ng Samantha Agency para makapauwi natin yung mga OFWs natin today? Opo. Bali, ang ano po namin is, yung mga worker po na na-process namin and then gusto po magpa-release ng passport, i-release din po namin. And then, yung mga may kailangan po, or yung may mga kailangan i-refund po sa amin, ibibigay din po namin. Then yung mga gamit pa po, sila na naiwan, ibibigay din po namin lahat para po maayos din po namin yung mga concern po nila. Yung mga na-process natin, ma'am, ng mga documents na may mga employer na anong ang gagawin po natin kung mag-withdraw po sila today? I-withdraw po natin yung mga documents, ibibigay po namin sa kanila, and then yung mga kailangan po na i-transfer po, yung mga medical, ganon, sa ibang agency or sa bago po nilang agency, tutulungan din po namin sila para po continuous yung process po nila. Opo. Hopefully po, ma-settle natin ito today para mapadali na po yung pag-aasikaso po ninyo. Nabanggit naman ng DMW na kapag okay naman yung mga concerns natin sa mga ibang OFWs, maire-renew naman na po ulit yung lisensya. Tama po. Opo. Ma'am Jeneline, ilan po lahat kayong mga OFWs nandito ngayon? Bali 45 lahat kami po. So lahat po kayo yung mga nirescue sa accommodation? Opo, ma'am. Saan po, nasa pangangalaga po kayo ng ano, ma'am? Ng OWA po. Ano po ang plano ng grupo? Yung plano namin ngayon, ito nga po, yung mai-release sa amin yung mga papers namin. Saka sa kanila na po kung ano yung gusto nila na sabihin doon sa agency. Na kasi sinasabi naman nila na kung ano yung ano na pwede nilang mai-refund, ibibigay daw nila. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sir Rapi, maraming salamat po sa pag-action mo sa aming problema na hindi mo kami pinabayaan at talagang inaksyonan mo agad. At nagpapasalamat din po kami sa DMW na siya yung isang tumulong sa amin para ma-rescue yung mga kasama namin. Isa rin po yung nagbigay ng aming tulugan. Saka sa DMW, maraming salamat din dahil siya po may ibibigay din sa amin ng cash assistance. Ganon din po sa
Samantha Agency, nagpapasalamat din po kami na binigyan din kami ng cash assistance na tag 10K po. At binalik yung lahat ng mga requirements namin. At una-una yung passport po. Maraming salamat po sa lahat. At Sir Rafi, maraming salamat sa iyo. God bless po. Mabuhay! Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Magandang hapon po sa inyo. Assalamualaikum, Jenaline et al. Waalaikumsalam, sir. Di ba yung isa sa inyo nakagat ng daga, nakapag anti-rabies shots? Yung isang kasama nyo, sabi nyo na hindi pa na-injectionan, nadala na po sa ospital para ma-check up. Hindi pa na-indisyonan po, pero sinabi po namin sa kanila. Sinabi nyo po sa DMW. Dito po, sa staff mismo ng OWA po, sinabi namin dito. So, ngayon po, yung inyong mga passport nakuha nyo na. Opo, sir, dito na po. Hawak-hawak po namin. Very good. Okay, kasi pumunta yung DMW, ni-rescue sila. Binigyan natin sila ng 10,000 pesos cash paunang tulong. Opo. At saan po kayo nakatira ngayon, ma'am? Dito pa rin po sa OWA. Okay naman po yung mga pagkain dyan, ma'am. Opo, okay naman po yung mga pagkain dito, sir. Wala na pong surot. Wala pong daga at surot. Wala nang surot dito, sir. Ah, Wala nang daga. Oh. Ang lamig pa ng aircon pero ayaw namin lumabas dito. Kasi dati, pay-pay lang sila. Ngayon, nilalamig sila. Mag-good news po yan. Dito na. Mas Dito bakit? na mag-stay, sir. Pwede, as long as you want. Akong bahala. Okay, tapos ma'am, yung agency, nakasuhan na. Ayan po yung pangako sa akin ng DMW. At saka kayo po ay mabibigyan din po ng ayuda dahil nga kayo po ay naloko. May nag-aplikante po kayo papunta ibang bansa, balak nyo po mag-ibang bansa, kaya lang kayo po ay naloko. Kaya meron po kayo matatanggap na benepisyo mula po sa OWA at DMW, nasabi na po sa inyo. Opo, sir. Attorney Olalia, sir, magandang hapon. Ay, good afternoon po, Mr. Senator. On behalf of the complainants, maraming salamat po sa inyong agarang aksyon. Attorney Olalia, kasama po 10 po na inyong mga kasamaan dyan sa DMW at saka sa OWA. At napasara na po pala yung agency, pati yung accommodation ng Palpak. Maraming salamat po, Attorney Olalia. So ano pong new development, Attorney? Opo, welcome po at kami nagpapasalamat din po sa programa niyo at inilapit po niyo itong napakahalagang matter po na ito, no? Ngayon po, napuntahan na po namin noong Saturday, kasama pa namin si Secretary Hans, nakuha natin yung mahigit 38 na OFWs. Ni-rescue natin, dinala natin sa hotel at isinarado natin yung kanilang accommodation at sinampahan ng kaso, no? At ang sabi nga ng aming mahal na secretary, yung lisensya nila ay baka hindi na i-renew, no? Yun ang bilin ng aming secretary, ano? At sa ngayon, tinutulungan po natin na mabigyan ng ibang trabaho yung mga workers at nang sila naman ay makaalis. Yung gustong mag-aaral ng caregiver, for example, ay ating pong pagtutulungan ng scholarship mula po sa TESTA. Yun, sa TESTA. At yung mga gusto pa po magpatuloy, pumunta ng abroad, i-refer nyo na po sa lehitimong agency at tulungan nyo po hanggang sa makaalis. Tama po, Mr. Senator, no? Yan po yung aming gagawin. At syempre, yung action fund po na ibinigay po ninyo na tulong sa amin, bibigyan po natin sila ng action fund din po, Mr. Senator. Kasi dalawa daw po sila sa kanila doon sa accommodation na yon na pinasira nyo nga po, ay nakagat po ng daga. Yung isa po, anti-rabies shots na. Yung isa hindi pa raw po. Nangangamba po ako, nag-alala ako, kasi kuminsan, nagpapakita po ng simptomas yan after a week or more than. So baka pwede yung dalhin natin sa paggamutan at ma-examine po kung kinakailan, bigyan po agad ng anti-rabies shots yung nakagat ng daga na mag-isang buwan na po. Ay, tama po kayo, Mr. Senator. Sige po, tutulong po tayo dyan. At sasagutin po ng DMW yan, yung pagpapagamot ng ating OFW. Salamat po, dinulog po nyo sa amin yan at gagawin po natin ng mabilis na paraan na matulungan po yung ating OFW po. Pwede po ba ngayong araw din po mismo yung OFWs na nakagat ng daga, dalhin na po sa pagamutan at pa-check up na po natin? Opo, gagawin po natin. Sige po, makikipag-ugnayan po kami doon sa aming representative at gayon po ang ating gagawin. Yung isang kasama nyo po na nakagat ng daga, nasaan na po siya? Nandito pa rin po sa amin, kasama pa rin namin po, pero nandun siya sa room. Okay, sige po. Darating po dyan yung taga-DMW at OWA, susunduin po siya, dadalhin po siya sa pagamutan ngayong araw din ito para ma-examine at kung kinakailan mabigyan po ng anti-rabies shots.
Okay? Sige po. Thank you po. Yes. Okay. Thank you. Salamat po sa inyong tiwala sa amin. Ma'am Jeneline, Ma'am Janet at mga kasama nyo. Mabuhay po kayo. Thank you rin, sir. Nabawi na po namin yung passport. Kami po ay nagpapasalamat kay Sir Rafi sa maagang aksyon sa amin na hindi kami pinabayaan ng mga OFW, saka sa BMW po, sa OWA, na binigyan kami ng aming magandang tulugan. Opo, tuloy-tuloy po yan. Hanggang sa makamit nyo po yung kailangan nyo pong tulong at kung ano-ano pa. Sige po. Salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po, sir. Mabuhay ka po. Mahal ka namin. Thank you po. Mahal ko din po kayo. Thank you po.